Iba! Same, pero iba! Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number one. energy. Pagka energy kaibigan mo, pagka energy ang numero uno. Agad kumango na at isigaw mo. Same, pero iba! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Lindsay! Hi, Pagka! Oras muna natin sa Banggablongan Check Your Time. 5 Kim Bullets. Makaraan pa ang alas 8 ng nagmamagandang umaga. 8:05 on the clock. At tayo pa rin pang istasyong same, pero... Pagka, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pagka, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Energy! Oy, Pangga, kung mahal ko, baby ko, ano tong naririnig kong sinasabi mo dyan ang aga-aga? Ano tong naririnig kong sinasabi mong, bakit ko pa haharapin yung problema ko? Wow! Kung pwede ko namang i-post sa TikTok. Hoy, hindi mo ipaglalantaran yan sa TikTok. Nakakaloka ka. Pero alam mo ba, ha? Na-realize mo ba na kaya parang pagod na pagod tayo all throughout the day, mahal ko? It's because ang dami nating nakikita sa TikTok, sa Facebook, at kung ano-ano pa kung saan-saan pa. Alam mo yan, na-realize ko lately, ha? Kaya parang alam mo yan, at the end of the day, parang pagod na pagod ako kahit wala naman akong ginawa. Kahit nag-scroll lang naman ako sa aking cellphone. Ako yun yung sinasabi natin, minsan yung pag-scroll sa cellphone. Yan yung pinaka nakakapagod. Super stimulating kasi, as in overstimulants talaga. Yung makikita mo at saka mapapanood mo dyan. Biruin mo, mag-check out ka na lang kung ano-ano. Tatanungin ka pa ng napakaraming question. Ilang piraso, anong kulay yung gusto mo, paano yung shipping, paano yung pagbabayad. Ang daming tanong, di ba? Nakakapagod talaga yan. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, nakakapagod din talaga ng isip, ng utak, ng mind talaga ang pagsuscroll online. Ay nako, kaya naman wala tayong ibang wish kundi sana magbago na ang mga ganap. Lalong-lalo na ngayong October, di ba? Well, kung gusto mong magbago ang ganap, gawin nating exciting ang buwan ng October gamit syempre ang Bingo Plus. Sa ₱1 lang, iba't ibang games na ang pwedeng laruin. At hindi lang yan ha, may chance ka pang manalo ng laptop, cellphone o sasakyan. San ka pa, di ba? Kaya naman download the Bingo Plus app now on Play Store or Apple App Store or watch your live streaming at bingoplus.com. Tandaan, PAGCOR licensed ang Bingo Plus, kaya safe and secured ang paglalaro mo anytime, anywhere. Alam mo na ha, dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Oras natin mga mahal ko, 7 minutos. Makalipas mga alas 8 ng nagmamagandang umaga. Nasa na ba tong si Toby? Toby, halika na dito. Ano ba? Lindsay! Lindsay. Good morning, Pangga! Good morning! Baby Toby! Baby Toby. Good morning, Pangga! Good morning! Sino-sino chinachat mo dyan eh. Nakakalimutan na nagtatrabaho tayo eh. Ba, masama bang makipag-chat sa iba? Ang dami ko nang sinabi kanina, wala ka man lang ambag sa live. Alam mo bakit? Bakit? Madaldal ka kasi. Ano alam mo kung bakit? Oh, bakit? Trabaho kasi natin yon. Di ba? Ang sarap nung ganun trabaho, no? Di ba? Yung tipong babayaran ka para lang dumaldal. That is so true. Di ba? Kaya, ano yung sasabihin nyo sa amin na puro daldal lang kami? Bakit ba na-enjoy namin to? Dito kami kumikita, ano Oo. ba? Eh di kayo, umanap din kayo ng ng trabahong dadaldal lang din kayo. Yung trabahong ma-e-enjoy nila. Kayo
Bakit ka nagagalit, Jack? Bakit ka nagagalit? Kasi nga naman, ang dami na nangyayari sa buong mundo. Alam mo, buti na lang kung ikaw galit. Buti na lang itong ichichika ko sa'yo, hindi naman siya nagalit nung siya yung inappoint. Eh, alam mo na ba kung ano tong chika na to? Ano? Alam mo ba na hindi naman nagalit itong si Senator Erwin Tulfo? Nung siya na po ang inappoint at talaga naman pong next in line na kasi talaga siya, Bibi Toby. Next in line? Oo, talaga naman. Alam mo ba na si Senator Erwin Tulfo ang magsisilbing acting chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee matapos pong bakantihin at alisan. Gusto mo yung alisan? Oo, ni President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Yun po ang kanyang pwesto. Yan po ang sabi sa atin ni Senate President Vicente Tito Soto III. So, ibig sabihin, eto na siya yung nangunguna sa listahan, no? Hindi, si Senator. Hindi, actually, parang siya yung vice or assistant chairperson. Okay. Kung tama yung wordings ko ha. Sorry na if I'm wrong. So yun, alam mo, why do I have this feeling, Baby Toby, na nung nakita ko na nag-resign or nalaman ko nag-resign si Senator Ping Lacson, alam ko agad. Sorry Siya. hindi ako nagbibiro. As in, sinabi ko kay Romel. Kasi nga, si Romel masyadong, masyadong indulged dyan. Invested dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Tapos sabi niya, sino nang papalit? Sabi ko, Senator Erwin. Ay, Erwin wow. Tulfo. Nahulaan mo yun? Nahulaan ko. Ewan ko ba, minsan Iba nahulaan talaga yung... Psychic ka talaga Grabe no? talaga. Hindi ko lang mahulaan talaga yung lalabas sa loto talaga para makataya tayo. Pero hindi nga totoo, Baby Toby. Alam mo, parang kasing nanonood ako ng Senate Blue Ribbon, nung Senate hearing na yan, meron siyang authority eh. Okay. Parang meron siyang ganun na nung kinakausap nila yung mga resource person, parang nandun yung power. Tapos parang nandun yung pagiging niya, authoritative niya. Although lahat naman sila doon dahil mga senador nga sila. Pero diba? mas umano lang talaga siya, umangat lang talaga. Umangat lang sa paningin ko. Kasi katabi siya nung time na yon ni Senator Marcoleta. Marcoleta pa noon. Nung time na yon. So sabi ko parang siya, bagay siya. Ay, wow. Kasi yung temper, syempre lahat naman sila doon. Galit na sila noon time Andun na na yun. yun eh. Pero iba. Iba talaga sabi siya. ko, ay si Senator Erwin Tulfo. Feeling, alam mo ako rin Oo. nung pinapanood ko yung mga hearing na yan, Oo. talagang nakita ko rin, eto talaga meron talaga siyang may suntok kumbaga. Siguro yan yung reason, Baby Toby, kung bakit siya yung assistant or vice next in line doon sa Sika, para sa akin nakita ko rin sa kanya na gusto niya ring makita or malaman kung ano yung katotohanan. Oo. Para sa akin, nakita ko rin din naman yun. Opinion totoo. ko yun. Oo. Diba? So siguro, kapag siya man yung na-appoint ngayon na mismo, why not? Sana naman masolusyonan din agad or lumabas yung katotohanan, di ba? Yun nga lang, Baby Toby, ngayon kasi since nasa bakasyon yung mga senador, nasa US itong si Senator Erwin Tulfo. Pero hindi naman siya nagpakita ng kahit anong, alam mo yun, negative reaction. Go naman daw siya. Alam ko meron silang mga pinopost nun Yung nung nalaman na sila yung nasa shortlist ng mga candidate para sa dito ang Blue Ribbon Committee nga ang alam ko talagang wholeheartedly na nagpapasalamat siya dahil kasama siya dun sa sa listahan na yun. Pero ang kasama, alam ko, Baby Toby, si Senator Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo. Okay. Alam mo naman, magkapatid sila dyan. Oo nga pala kasi nakita ko Tulfo kasi. Tulfo. Oo. Ganyan. Alam mo ba na lahat ng nandyan sa listahan na yan, ito sabi lang naman ayaw nila. Ayaw? Hindi nila bet. Ba't nagpasalamat? Hindi ko alam. Nagpasalamat pero parang hindi nila bet. Okay. Parang thank you but thank you. Okay. Ganyan Sige. ang sabi nila. Yun pala yung rason. Yun pala yung doon na kadahilan. Okay. Ang sabi nga nila, 'di ba, ang kanilang kembot is that, naku, dapat ready ka ng ma-stalk. Ready ka na mabash, ganyan. Kasi nga 'di ba yan yung hanash ni Senator Ping Lacson na parang si Senator Marcoleta daw. Ito, sabi lang naman sa mga nababalita na parang lagi na lang daw ini-stalk yung kanyang social media accounts. Sa bagay. Kasi sa tuwing magsi-speech siya, 'di ba? Lagi na lang nandun yung mga pinopost ni Senator Ping Lacson. Kumbaga yun yung nagiging point of discussion ng kanyang speech. So sabi niya, siguro stalker ko to. So dapat daw ready rin daw mas-stalk itong account ni Senator Erwin Tulfo. Siguro kung sino yung ma-appoint, 'di ba? Dapat ready nga naman talaga siya sa mga pang-stalk, sa mga pang-babash, lalong-lalo na ng sambayanan, 'di ba? Kahit na sabihin natin wala ka namang ginagawa, 'di ba? Pero tama. sabihin natin na may mga opinion din kasi na iisipin nila na ay bias to. Diba?
bias yan. Ay, hindi totoo yan. True. Diba? Iba-iba kasi yung opinion ng mga tao eh. No? Tsaka kasi iba-iba yung mga pinaniniwalaan nila. Oo, kaya ganyan. Kaya gano'n, meron sa yung hahanga, meron sa yung babash, lalong-lalo na. Merong ding manghe-hate din sa'yo. Lalo na ngayon ha, Diba? sa panahon ngayon. Oo, at minsan, itatreat ka pa niyan. Oo. Diba? Aabangan ko to. Ha? Oo. Magko-comment pa yan sa sa mga live mismo. Totoo yan. Sabi, bias to. Bias, Walang oo. walang kwenta, mga ganon-ganon. Siyempre, conforme yan sa kung ano yung pinapaboran nila. Minsan kahit yun na yung katotohanan, hindi pa rin nila paniniwalaan. Yes. Just because hindi yun yung gusto nila na marinig, mapanood. Yun yung wala sa utak nila. Oo, diba? May chika ka ba? Ako? Oo. Hindi! Ako ba? Baka si Senator Erwin Tulfo may Akala ko chika. comment din eh. Nakakaloka ka. Akala comment din. Hindi, may nabalitaan Ikaw ako tungkol naman kay... Eto, meron ako nabalitaan nga rin. Oo. No? Tungkol nga to sa panibagong vlog na naman, no? Oo. Ni Representative Kiko Barsaga. Ay, nako, bago yan ha. Ito nga si Representative Kiko Barsaga ay maghahain daw ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, bakit? Ay, nako. At sabi dito ng GMA Public Affairs, no, isang video ay binahagi ni Representative Kiko Barsaga ang isang dokumento na ani ay impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos para sa betrayal of public trust and culpable. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha? Culpable ba violation of the Constitution? Oh my gosh. May ganyang effect. So, hindi natin kung saan to mapupunta, no? Pero eto nga, mag-aain nga daw siya ng impeachment complaint laban nga raw sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Napaka niyan napaka-liberated talaga nitong si Congressman, Representative Barzaga. Oo, alam mo, ang daming ang daming umaagri sa kanya, ang daming nagtatanggol sa kanya, no? At ang dami rin namang nang-hate, di ba? Kumbaga 50-50. Kumbaga, no? Kasi syempre iba-iba naman tayong mga opinion. True, totoo. Pero, isa dito sa mga nag-comment, no? Sa post no ng GMA, no? Sabi niya dito, may tama talaga. Hindi natin alam kung ano yun. Kung anong may tama, double meaning masyado eh, no? Oo, may tama daw. Hindi natin alam kung binabash niya ba si Representative Kiko Barsaga o hindi, pumapabor siya. Or pumapabor siya. Diba? Napaka-safe niya nag-comment. Yun nga eh, 50-50 masyado eh, no? Parang Safe takot-takot space. eh, no? Oo, Pero ayun, kung ano man po yung ibig sabihin nun, may kanya-kanya tayong opinion at respetuhin na lang din natin siguro. Oo, no? naman. At tingnan lang natin kung ano yung mangyayari dito sa paghahain na to ng impeachment no ni Representative Kiko Barsaga. Tingnan natin kung magpapatuloy, yes, kung magpo-push, diba? Kasi syempre hindi lang naman yan basta-basta pag hinain mo ayun na kagad yun. Diba? Impeachment kagad. Hindi naman ganoon. May paglilitis yun. Oo naman. At saka, yun, tama. Due process. Yes. Tinatawag nila. Process. Oo, meron tayong sinusunod na sistema. Well, speaking of sistema, may kemot ka pa? Eto, meron ditong nag-comment, protect this man for peace. For peace. Oo, ito naman yung siguro isa sa mga fan no ni Representative Kiko Barsaga. Or so, yeah, tama ka dyan. Alam mo ba na si Kiko Barzaga, ang tatay niya, kung hindi ako nagkakamali, ay politiko din. Yes, yun yung sabi niya. Oo. Anak daw siya ng isang politician. Oh, yeah. Totoo. Na-share yan sa akin ng tatay ko. Ang tatay ko, hindi naman politiko yung tatay ko. Nakakaloka. Pero ito pa, mayroon pa akong balita sa iyo, Baby Toby. Ano yun? Alam mo ba na hiniling po ng Independent Commission for Infrastructure o ICI nung Miyerkules sa Department of Justice o DOJ yung pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, yung ILBO na tinatawag, laban dun sa mga mambabatas, district engineer at iba pang individual na connected po sa investigation po ng flood control project. Kasama na po dyan si Cheese Escudero, Senator Cheese, si Martin Romualdez, si Senator Jinggoy, si Joel Villanueva. Bantay sarado po sila. Yan po ang sarado. kembot. Sabi lookout, di ba? Lookout. So para sa mga pangga natin dyan na hindi po alam yung lookout, ano nga ba ulit yun? Lookout Bulletin Order. Ito ang sabi dito, yun po yung pagmamonitor nung mga pupuntahan, lalo na kung sila po ilalabas ng ating country. Hindi naman sa
pipigilan sila. Okay. Hindi ganun yun. Kumbaga, lookout nga naka-monitor lang. Monitored. Kung saan na pupunta, kung anong immigration yung dadaanan, at yung mga data na yun, mga information na yun, ire-report yun sa Department of Justice. Okay. Palagi. Kumbaga, lahat ng galaw nila, monitor, talagang closely eyeing on them. Yun. Alam mo, para sa akin, okay yung ganyan. Kasi nabanggit yung pangalan nila di ba? Talagang siguro kailangan din naman talagang i-monitor yung mga ganyan. True. Kasi may mga tumatakas din naman talaga na hindi natin alam kung nasaan na ngayon. Totoo. Oo, hindi natin mahagilap. Di ba? May nagsasabi na nandito, may nagsasabi na nandoon. Ngayon, hindi natin alam. Meron pang kaso na tinatalakay. Ayun na nga, di ba? May At investigation. nababanggit pa pangalan niya. Many times. Di ba? Many times. Nasaan na nga ba siya ngayon? Hindi natin alam kung nasaan. Nasa US o nasa Spain? Dahil nga hindi nga na-monitor, no? Di ba? O, titignan, aalamin natin, nasa Spain ba siya? O, di O ba? nasa US? Di ba? Baka naman nasa Cambodia? Nandyan lang sa tabi-tabi, pwede din, di no? ba? Nandito sa Pilipinas, hindi natin alam. Yun So na ngayon, nga. itong mga nabanggit na ito, no, since syempre medyo para sa mga nagdeklara, no, na ilagay sila sa lookout, no. Lookout bulletin. Para na rin to sa transparency para sa mga Pilipino. So true. Oo, para alam ng mga Pilipino kung nasaan na ba talaga. O dahil nakakahiya naman sa atin, di ba? Oo, di ba? Kasi pera natin din naman Diba? yun. Nakakahiya naman Oo. sa atin. Pero hindi ibig sabihin neto, no, na sila na po talaga yung number 1 na suspect, no? At napatunayan na sila na talaga yung gumawa noon, ha? Hindi po ganun yun. Kaya nga, nasa Investigation process pa rin. nga. Oo. Nagkataon lang na nilagay lang sila sa lookout kasi nga nabanggit yung mga pangalan nila. True. At saka, yun. Para sumunod naman tayo sa sistema at sa proseso, no? Kahit papaano. Diba? Pero alam mo, may iba ko ng usapan. Nabalitaan mo ba yung ito, from Senate, papunta sa naman, sa mga Saan? nagmomotor. Nagmamotor. At saka mga driver, mga nagkainitan dyan sa Teresa Rizal. Meron? Napanood mo ba yan? Hindi. Nag-trend yan all over Ano Facebook meron? Yung tipong nasagian yata ng motor yung SUV, tapos hinabol Okay. ng SUV yung motor at hindi lang niya basta-bastang, alam mo yun, Sinagasaan. inawat sinagasaan niya. Alam mo, napanood Buti na lang ko yan. hindi niya nagulungan yung Oo. motor. Napanood ko yan, Oh. pero yung end part na. Yung end part na kung na. saan na sinagasaan na, tapos yung motor, alam ko, sumailalim ka ata ng konti sa sakyan. Diba? Tapos yung yung nagmomotor, nakaalis siya mismo. Oo. Andun na siya mismo sa gilid. Oo, buti nga tumalsik daw yung Oo. nagmamotor or tumalsik ba or talagang lumabas siya. I'm not sure I'm not Oo. sure lang din. Pero alam ko nandun na siya sa gilid. Tapos kinonfronta niya yung sumagasa sa kanya. Eto na nga, Baby Toby. Oh. Alam mo ba na 15 years old lang yung nagmomotor. Tapos nung nangyari yan, walang helmet yung estudyante. Naku po. So ang sabi ng mga netizens ngayon, bakit nakakapagmotor siya ng malala? 'Di ba? Tapos wala naman pala siyang lisensya. Oo. Student permit pa lang. Ang alam ko kasi pag student permit, sa ano lang to sa sasakyan dahil kumuha tayo niyan bago tayo magkaroon ng lisensya. Parang 17 and above. 17 ba? Ikaw ngayon, 16 di ba ata kumukuha eh. ka? Kumuha ko. Oo. Pero nakalimutan ko na kung ilang edad. Nakakaloka ka naman, Toby. Ang alam ko. Ang alam ko 16 ata. So 15 pa lang tong nagmamotor na to, tapos Oo, walang oo. helmet. Yun nga yung sinasabi ng mga tao. Pero dapat hindi siya nagmomotor. Oo. Oo, Bakit kasi- daw? Kasi una sa lahat, wala siyang helmet. Oo. Dapat mag-helmet pa rin tayo. Yun nga. Alam ko karaniwan sa mga provinces, no, hindi sila nag-helmet talaga. True. Kapag umaalis, kapag malapit-lapit lang din naman. Oo. Ganun yung ginagawa nila. Well, dapat mag-helmet pa rin tayo. Mag-helmet pa rin tayo. At kapag, ang alam ko kapag student permit ka pa, dapat may kasama, May kasama kang non-pro o professional. True. Di ba? So Ba't walang kasama? Yun na nga, yung sinasabi ng mga netizens. Pero yun nga, sinasabi, may mga taong nagsaside doon sa bata na dapat nga daw, bakit kailangan mong sagasaan, ganyan. Sinasabi naman ng iba, bakit kasi nasa daan siya? At saka bakit parang nagitgitan ba yung SUV? Tapos parang habulan yung nangyari ganyan. Ganun talaga nangyari. Oo. Pero ito, base sa research ko na DJ Lindsay, 16 nga. Ang taray naman talaga ng mga research. Bumili pa ako ng tablet kung hindi ko naman gagamitin. Di ba? Diba? Oo. Ito nga, 16 years old niya. Oo. Kailangan na must be physically and mentally fit to operate a motor vehicle. Yun nga. So ayun, 16 dapat. Kaso dito sa kaso ng ating ng nasagasaan, 15 years old. 15 years Wala old. pang helmet. So yun nga sinasabi nila, ba't parang hindi naman daw nag-iingat yung estudyante? Kasi una, lumabas walang helmet. Mm-mm. Diba? So, Pero hindi pa rin naman ibig sabihin nun, nasasagasaan mo siya.
Yun na nga. Diba una sa lahat, bata yun, 15 years Oo, old. and buhay pa rin yun buhay eh. pa rin yun. And what if na sa anak mo mangyari yun, sa anak mo na estudyante, Oo. sa anak mo na nag-aaral lang mabuti. Oo. Di ba? Kahit na sabihin natin mali siya, mali na hindi na nag-ooperate siya ng motor vehicle. True. Kahit na underage pa siya, no? Oo. At kahit na student permit pa lang meron siya. Di ba? Dapat hindi mo pa rin yan sasagasaan. Oo, yun nga yung sinasabi ng ibang mga pangga natin dyan on Yun the side. lang naman sa akin. Ako naman, naniniwala ako, Baby Toby, bilang driver. Di ba, nandyan yung sabi nga nila, maximum tolerance pag nagmamaneho ka. Oo, tama. Kung hindi ka police. Pero yun na yung term na ginagamit ko kasi. Actually, na kapag dapat- nagmamaneho ka, Oo. kahit pag gaano kakamote yung mga nasa daan, nakasabay mo, hingang malalim, tulad ng plug natin, di ba? Hingang Tama. malalim, pangga. Di ba? Hingang At baka malalim wala talaga. ng galit mo. At alam ko na sa ano yan, kapag ikaw ay nagkumukuha ng TDC, no, talagang sasabihin talaga sa inyo yan na ikalma mo lang, Kalma. wag kang magre-rage, no, sa Totoo. kalsada. At talagang sinasabi talaga yan. Isa yan sa mga maaaral mo, no, malalaman mo or sasabihin itatakel sa iyo, no, kapag kumukuha ng TDC. Totoo yan. Kasi Diba? nga dyan nagkakaroon ng mga nagkakaroon ng mga tegi-tegi bam-bam dahil nga Yes. sa inyong anger, yung management, hindi ninyo na Ay, naku. aayos yung inyong mga temper, di ba? Alam mo siguro, no, ang dapat ginawa na lang niya, imbis na sagasaan yung motor, no, dapat pinigil na lang niya, pinatigil niya na lang yung motor tapos inano niya dun sa MMDA or sa Oo. LTO na True. eto underage, walang helmet tapos gento Nireport ganyan. na lang. Pero Nireport na minsan lang. kasi naunahan tayo ng emosyon natin, ng Ayun galit nga. natin. Well, eh. dapat hindi. Alam mo talaga, kapag pikon ka, talo ka talaga. Actually, A oo. lot of times. Tama yan. Hindi lang yan sa komedya, no, pati na rin sa tunay na buhay. True. No, kapag napaka-iksi ng ano mo, no, ng pasensya mo. True, totoo ka dyan. Sobrang talo tayo. Kaya dapat, no, medyo ikalma lang natin, kalmahin natin ang ating sarili. Kalmado. At pinakamaganda dyan, kapag medyo nababad trip ka, mag-sound trip ka na lang. Tama ka dyan, DJ Lindsay. Ano ba next song natin? Ay, naku, pantropiko. Ay, pantropiko. Pampaganda ng mood. O, diba? Magsasayo pa tayo, diba? Sa Makaloka. islang pantropiko. Kaya nga naman, 25 minutes after 8 ang tamang oras. At syempre, kasama nyo pa rin at kalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At syempre, manatiling nakatutok lang dito sa estasyong same, pero... Hanggang we are number 1, 06.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo!